sa pag-imbita at pagbabalik sa ATM. Actually, gusto ko pag-usapan muna yung ICI. May nag-file ng Supreme Court petition laban sa ICI. Ano siya, public school, senior high school teacher. Ngayong araw na ito. So, ina-assail niya yung kung constitutional ba yung pong pagkakalikha ng Independent Commission for Infrastructure. So, nag-file po siya sa Korte Suprema ngayong araw na ito. Hala. So, what's next kapag may ganyan, Kong Terry? Well, nabasa ko yung petisyon. No? Siyempre, gusto kong galangin yung karapatan niya na mag-file at mag-question dito po sa bagay na ito. But I think maraming bahagi doon po sa kanyang petisyon ay mas policy question. Ibig sabihin, hindi siya constitutional question, hindi siya legal question. Kasi may binabanggit siya doon na baka daw magkakaroon na ng redundancy. Ibig sabihin, yun daw DOJ, yung Ombudsman, kahit yung Senado at Kongreso, may mga investigative bodies na daw po ito. Ayun na nga. And therefore, parang may duplication pa doon sa pagkakaroon po ng ICI. Bagamat tayo natin pangunahan, parang yung face value ng reklamo, mukhang hindi magpupush eh. Kasi kaya na binabanggit mo, ina-assel niya yung constitutionality ng ICI, pero yung mga bagay na nire-raise niya, yung kinu-question niya, parang walang kinalaman sa Constitution. Tama ba? Ayun, I think, kasi ang question po talaga pag Korte Suprema, ano yung constitutional right na na-violate dito sa bagay po na ito. Pero pagka pinag-usapan kasi natin yung redundancy ng pong mga kapulungan na nag-imbestiga, tingin ko ang sagot doon ay hindi sa Korte Suprema. Ang sagot doon sa executive o sa legislative. Kasi political question yun kung tama ba o mali na may maraming mga investigative bodies. Ang pagtingin ko okay lang. Kasi nga, for example, yung House of Representatives, kaya siya nag-recuse at nag-suspend, di ba? Para talagang ibigay na sa ICI ito pong independent fact-finding sa bagay po na ito. So, tingin ko hindi yun problema. Kasi maraming, alam mo, kahapon, di ba? Meron ng referral ng mga malalaking pangalan. May 2 senador, 2 dating kongresista na re-refer na ng ICI to the Ombudsman for the filing of charges. So, kumbaga, whether you find it redundant, tingin ko yung trabaho niya na magkaroon ng truth-seeking tsaka fact-finding nagagawa naman po na ICI. At mas minabuti nga yon kasi nga maraming nag-iimbestiga. So kung merong makalimutan yung isa, pwedeng saluhin nung ibang mga nag-iimbestiga. Tama ba? Ganun ba yung pagsuma nun, Kong Terry? I think yung pong summation ng lahat ng trabaho. Kasi for example, doon po sa mga nasangkot na second referral, 2 senador at saka 2 dating kongresista, ang pinagsimulan po niyan sa House, yung po mga ebidensya nun yung House Infrastructure Committee hearings po natin. Pangalawa, nagtuloy doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearings, no? Tapos talaga ang nagselyo nung dagdag ng mga detalye, yung pong Independent Commission for Infrastructure niya. So, ibig sabihin, talaga nagtulong-tulong po itong mga opisina at kapulungan po na ito para makarating po tayo dun sa nangyari kahapon na may second referral na po to the Ombudsman. Hindi ba nakapanghihinayang na itinigil ng House yung kanyang investigation samantalang malaki yung naiaambag niya dito sa ginagawang investigation ng ICI? Well, ang dahilan naman bakit nag-suspend kasi nga syempre naka-full swing na po yung ICI. And syempre talaga naman din pong laging ma-raise din on yung question na whether or not the House can actually investigate itself. No. So para ma-assuage yung ganun pong concern ng publiko, talagang binigay na ho namin sa ICI para walang masabi sa amin. Pero anong pagkakaiba niya doon sa ginagawa ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee na continuous yung kanyang investigation while nandito na yung ICI? Well, ayoko na hong pag-usapan yung Senado dahil meron tayong interparliamentary courtesy. No? So, tingin ko, ang magiging pagtingin naman po nila dito ay wala naman, bagamat talagang concern pa rin kung matitaint nga ho yung proceedings. Pero, tingin ko, ang pagtingin ho nila, mas okay na magtuloy-tuloy po ito to get at the actual truth Speaking of taint, flood control. Speaking of taint, mukhang meron na si Gutesa kasi, di ba? So, hindi ba na-taint yung credibility ng investigation? May mga witness na sablay na sumasalang. Well, hindi naman yung investigation itself, no? Kasi I think may wealth naman po ng information na nakuha mula dun sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Yung na-taint po talaga yung credibility ni Mr. Gutesa. Kasi syempre, talaga na-falsify, sabi ng Regional Trial Court, no, na-falsify yung pirme nung pong notary publiko po. So, sinabi na niya, oy, DOJ, tingnan nyo kung may falsification of
public documents na pwede ikaso laban kay Mr. Guteza at kung sino pa yung makakasabwat niya. Pero kailangan natin maglinaw, yung pong kanyang testimonya sa Senado, tuloy po yun. So, kumbaga, kailangan i-subject pa ho yun to further scrutiny. Oo. Paano papasok yung falsification na hindi pala original na pirma ni Attorney Espera or Yung nagnotaryo. yung notaryo or ginaya yung pirma pero hindi naman yung mismong tao ang pumirma? Paano ba papasok yung falsification doon? I think ang pinakamalino na nakita po ng Regional Trial Court ng Maynila sa kanya pong desisyon, hindi po pirma ni Attorney Espera oo. yung pong pirma na yon. So, basically, kung hindi niya pirma yon, hindi siya ang nagnotaryo nung dokumento. Kailangan personal ang notarization ng notary public. So, yun, na-dispose talaga na invalid document yung pong affidavit ni Mr. Guteza. At tanong ngayon, nawawala yung yung pwedeng... Sino ba dapat magpaliwanag dyan? Si Guteza ba o yung kung sino yung mga, sabihin na natin, nagmamanipulate kay Guteza? Hindi, ako, tingin ko naman, kahit hindi na natin pag-usapan yung sa falsified document. Oo. Ang very important, siguro magpakita si Mr. Guteza doon sa susunod pong Blue Ribbon Committee hearing. Kasi at least ang mapag-usapan natin, yung kabuuan ng kanyang Senate testimony and yung pong sinabing pag-reject naman. Kasi may mga pinangalanan siyang mga kasamahan niya supposedly. No? Tapos yung dalawang kasamahan na yun, naglabas din ng affidavit na talagang dinidisown yung binabanggit po ni Mr. Guteza. Hindi kaya parang may gusto lang i-destroy na personality doon sa paglabas ni Guteza? Well, makikita ho natin yan in the course of the Senate Blue Ribbon Committee. So, ibig sabihin, bumalik si Mr. Guteza doon, tapos yung dalawang mga sinasabi niya kasama niya sa trabaho, may salang din doon. So, they have to open themselves to full public scrutiny. Ang tanong ngayon kung makakabalik pa si Ayun Guteza. nga, nasaan si Guteza? Kasi nawawala daw eh. Kasi Oo nga. sinasabi ni Mike Defensor, hawak daw ng Marines. AFP ba? Marines. Marines, oo. Pero kinonfirm naman Na Marines, wala sa kanila. nawala sa kanila. Sabi ng Navy, wala sa kanila. wala sa Kasi kanila. retired na daw si Mr. Oo. Guteza. So, well, I guess, imbitahan na lang siguro ni Senator Lacson yung lahat po ng mga personalidad para maglinaw po dyan sa bagay na yan. At ano yung implikasyon kung hindi siya dumalo, Kong Terry? Ano yung ibig sabihin nun pag hindi siya dumalo? Well, syempre, yung statement niya previously, edi nananatili pa rin po yun doon sa Senate records. No? Pero syempre, if you wanted to get more information from him, hindi na ho natin yun makukuha. Pero dahil sa lumabas nga itong mga falsipikado, may bearing ba yung statement na binitawan niya sa... Hindi. Kumbaga, matitaint talaga yung credibility niya as a resource person witness. No? Kasi, ang totoo naman, katulad ng binabanggit ko, kung inayos nila yung notarization, kasi hindi naman to simpleng affidavit of loss lang ng ID na nawala o passport eh. Ito yung supposedly most explosive affidavit, 'di ba? Na talaga magle-link sa mga malalaking bigat ang mga- isda, hindi ba? Pero hindi nyo ginawa yung tamang proseso ng notarization. So, kumbaga, matitaint yung credibility as against, dahil nga may falsified document plus yung Senate testimony as against maayos yung pagkakanotaryo ng affidavit niya plus yung pong Senate testimony niya under oath. Taint, ibig sabihin madudungisan o magiging questionable. O, ibig sabihin, parang okay na eh. Diba? Okay Pero na sana. nakakabitin yung, nabitin siya bigla. Dahil na-taint, na-falsify pala supposedly yung pong dokumentong ito. Kahapon kasi, pinag-uusapan natin kay Attorney Jess, di ba? Yung, nung binabasa ni Guteza yung affidavit niya, puno. Oo. Di ba? Bakit bukod tanging yung isang senador lang ang nakapuna na, teka muna, may nilulundagan ka eh. Oo. Wala bang kopya? Di ba dapat may kopya yung Lahat. Oo, ng member ng nandoon. komite habang binabasa ng kung sino mang witness? Na, hindi ko alam yung naging proseso. Pero supposedly, dapat meron, di ba? Una sa lahat, dapat bago sumaling witness, alam ng chair. Pero parang ang pagkakaalam ko, nagulat din din sila eh. Senator Lacson, yung chair noon ng Blue Ribbon Committee na may isasalang po na witness. Kaya nga sinasabi niya, basically parang surprise witness si Mr. Guteza nung pong hearing na yun. Pero pwede ba yung ganun? Ikaw, nag-German ka ng mga komite sa Kong. Pwede ba yun na kung sino lang yung may nag-imbitang senador o congressman, halimbawa, siya lang yung may kopya ng binabasa ng witness? Pwede ba yun? Well, I think ang proseso, dapat lahat ng mga papel, may Meron. kopya yung mga senador o congressman sa mga pagdinig. Para ibig sabihin, guided din sila kung ano ho yung
lumalabas at binabasa po nung resource person. Pero internal na yan sa kanilang mga senador. Internal na rin sa mga kongresista yung mga ganyan pong mga bagay. So I don't wanna delve into it. Pero napupuna ng mga nanonood Di ba? Hindi, tsaka kung ikaw yung nasa posisyon ng senador na hindi ka nabigyan ng ganong kopya, parang atalos ka. Parang paano pa ako makakapagtanong kung hindi rin ako nabigyan ng kopya ng affidavit? Diba? So parang may intention na wag kayo magtatanong. Kasi kami dalawa lang nakakaalam. Ano ba yan? Kung di secret na decision, surprise guest naman yun. Ay. O diba? Hindi lang pala ghost project ang nauuso. Ghost statement at yung mga ghost witness. Ano ba yan? Yun na nga. So talagang aabangan na lang natin kung ano yung mangyayari doon sa takatakda na November 14 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung a-attend nga ba itong si Guteza o hindi. Ganun na lang talaga, Kong Terry? Well, talaga antayin natin kasi yun naman talaga yung maging remedyo sa lahat ng bagay na ito. Kasi okay na yan, falsified na yan. May taint niyan on his credibility. Pero syempre, pag nagpakita siyang muli doon, kaharap yung supposedly mga kasamahan niya na nag-disown doon sa kanyang statement the last time, doon natin matitest yung credibility ng po mga resource persons further. Pero siguro hindi na muna bubuksan yan kung babalik ang Senate Blue Ribbon sa November 14. Ay kasi, hindi nga walang credibility yung yung statement Iwan muna natin dyan. Pag-usapan natin muna yung pusa. Kamakailan lang, merong panukala itong si Congressman Kiko Barsaga at sinasabi nga niya, i-abolish na ang Philippine Coast Guard. Anong take mo doon, Kong Terry? Well, nabanggit ko na ito kahapon. Dapat di napansinin ng Philippine Coast Guard si Congressman Kiko Barsaga. Kasi alam po ninyo, sobrang halaga ng trabaho po ng Philippine Coast Guard. Sila ho yung first line of defense sa West Philippine Sea. Sila po yung napapahamak pagka binabangga po yung mga barko. Sila po yung wina-water cannon. So, tingin ko, dapat mission focused lang ang ating pong Philippine Coast Guard. Gawin ho natin pong trabaho at susuportahan po talaga ng bayan ang lahat po ng kanilang ginagawa. Baka hindi siya nakakapanood kung paano binobomba yung mga tauhan natin sa Philippine Coast Guard. Paano hinaharas doon sa karagatan na consider na sa ating teritoryo, di ba? Hindi ko alam kung saan niya hinugot yung idea para i-abolish itong Philippine Coast Guard. Pero alam po ninyo, ang pagtingin ko nga parang pro-Beijing na posisyon yun Kasi syempre, pag in-abolish mo yung Philippine Coast Guard, sino na lang hong mag-dedepensa na sibilyan na opisina sa West Philippine Sea? Kasi syempre, hindi naman po pwedeng Philippine Navy. Kasi pag Philippine Navy na ho yung sinalang po niya sa West Philippine Sea, particularly sa disputed waters, edi parang escalation na yun. Tama, Noong pong ating labanan sa Beijing, no? So, tingin ko, kailangan niya ho talagang kasi ako wala naman ng problema kung makipagdebate siya kay Pangulong Bongbong Marcos sa liderato ng Kamara, okay naman yun. Bahagi ng trabaho niya bilang kongresista. Pero yung parang pagpanawagan ng abolition ho ng PCG na main civilian agency fighting for the West Philippine Sea. Parang iba na yung agenda nun pagka ganun. Parang siya lang yata ang naringgan ko ng ganyang idea. Dapat pala ang pagbati natin sa kanya. Ni hao, meow, meow. Diba? Ni hao, meow. Ni hao, meow. Tapos, bala ko, hindi rin naman natin siya pwedeng himukin na sumali. Dahil sumama doon sa Philippine Coast Guard. Ang pusa takot sa tubig. So, paano pag na-water cannon siya? Kaya nga, iniisip ko, paano niya palulusubin yung ano man tawag dito, yung lupon ng kanyang mga alagad na takot sa tubig yung kanyang mga alaga. Ayun nga. So, wag na. Tigilan na natin to. Wag na natin siya pag-usapan kung wag na. Hindi, pero very important talaga na mag-clarify. Kasi nga, alam po ninyo, tuloy-tuloy naman walang katapusan to Kumbaga, I guess it's an existential threat Ito pong bagay ng usapin po ng West Philippine Sea. Tingin ko, hindi yan bibitawan ng China kahit kailan. Particularly dun sa mga areas na talagang pakiramdam nila kanila. Hindi ba? So, dapat suportahan po yung Philippine Coast Guard at dapat hindi ho ito ina-abolish na parang ganun-ganun na lang. Na parang, anong stand nung liderato sa ipinapakitang asal ng kanilang miyembro? Well,
si Congressman Barsaga. Kasi kung matatandaan natin, yung kanyang partido dati na siya, 'di ba? Tawag dito, ano ba tawag do sa word na 'yon? Yung 'di ba nawala na nga siya do sa party niya, kumaga parang In-expel na siya, no? Parang a sort of a parusa sa kanya. Anong stand kaya ng liderato ngayon? Well, meron namang mga ongoing na proceedings ngayon laban sa kanya, no? Dun sa Ethics Committee. So, hopefully, pagbalik po ng Kongreso ng Nobyembre, magtutuloy-tuloy lang po yung pong pagdinig sa bagay po na ito. Kung hindi ko alam kung ano naman yung panawagan doon, kung pinapasuspindi ba siya, pinapatanggal ba siya sa Kongreso. So, babantayan na. Yung 'di ba nawala na nga siya do sa Awan ng China kahit kailan, particularly dun sa mga areas na talagang pakiramdam nila kanila. Hindi ba? So, dapat suportahan po yung Philippine Coast Guard at dapat hindi ho ito ina-abolish na parang ganun-ganun na lang. Na parang, anong stand nung liderato sa ipinapakitang asal ng kanilang miyembro? Well, si Congressman Barsaga. Kasi kung matatandaan natin, yung kanyang partido dati na siya, 'di ba? Tawag dito, ano ba tawag do sa word na 'yon? Yung 'di ba nawala na nga siya do sa party niya, kumaga parang in-expel na siya, no? Parang a sort of a parusa sa kanya. Anong stand kaya ng liderato ngayon? Well, meron namang mga ongoing na proceedings ngayon laban sa kanya, no? Dun sa Ethics Committee. So, hopefully, pagbalik po ng Kongreso ng Nobyembre, magtutuloy-tuloy lang po yung pong pagdinig sa bagay po na ito. Kung hindi ko alam kung ano naman yung panawagan doon, kung pinapasuspindi ba siya, pinapatanggal ba siya sa Kongreso. So, babantayan na lang ho natin as we go along. Alright, marami pong salamat, Kong Terry Redon. Teka, pindutin natin to. Ayan, naihabol natin. Hinahanap ko kanina, hindi ko makita eh. Ayan. Ayan, maraming... Sapa. Hindi narinig eh. Ayan. Ayan. Ulit-ulit. Ulit-ulit. Ay, ayun na nga eh. Paano? Maraming salamat, Kong Terry. Hanggang sa ulitin. Salamat. Good hapon.